Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, ngayon po ay araw ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. So, ito po sa ating screen, si Anjo Iliana. So, ito po yung video niya nung unang lumabas si Saldico. Dito sa video niya, paniwala si Anjo Iliana. Talagang bilib na bilib kay Saldico. Doon sa isiniwalat ni Saldico, tuwan-tuwa. At talaga namang pangiti-ngiti pa si Anjo Iliana. Talagang naniwala agad siya doon sa sinabi ni Saldico. Tapos, ito yung latest niyang inilabas. Ngayon parang lumalabas, hindi na siya naniniwala kay Saldico. So, yan si Anjo Iliana. Pabago-bago ng sinasabi. Sabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala dito eh. Hindi kasi siya nag-iimbestiga. Nagsalita lang si Saldico, naniwala agad siya. Naniwala agad siya. Tapos ngayon, ayan, parang iba na sinasabi mo. Ito mga kababayan, panoorin natin yung video para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Ito po yung video ni Anjo Iliana, neto ni Tikboy, ni Praning, nababaliw na ata ito mga kababayan kasi kung ano-ano sinasabi. Ito yung una niyang video. Ito yung video nung unang lumabas si Saldico. Pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Kumanta na kung sino talaga ang mastermind. Nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. Dahil nagsalita si Saldico at isiniwalat daw ni Saldico kung sino raw yung mastermind. Ito, nananawagan sa AFP. Tingnan ninyo. Oy, marami nakapansin na ito at nanawagan sa AFP na kasuhan daw si Anjo Iliana. Anong kaso? Inciting to sedition. Inciting to rebellion. Pakinggan ninyo maigi Dahil sa paniniwala niya kay Saldico, naniwala agad siya doon sa paglabas ni Saldico. Naniwala agad siya, bumilib agad siya doon sa sinabi ni Saldico. Kaya ito, pakinggan niyo yung panawagan. Ito po ay inciting to sedition at inciting to rebellion. Pakinggan niyo itong topak na to. Pakinggan niyo itong abnormal na to. It's time. It's time. It's time to Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, sa Philippine Air Force. Sama mo na rin yung Coast Guard. Kahit bullshit yung boss dyan sa Coast Guard, masyadong bias. Sibakin nyo na lang yung admiral dyan. Laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari. Nananawagan ako sa inyo. Mag-usap-usap kayo. Anong gusto yung mangyari? Mamili kayo. Paalisin nyo si Marcos sa Malacanang. O magkagulo dito sa Maynila, magkapatayan, magkasugatan, magkaduguan, magkasunugan. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumanta na, tinuro na ni Saldico ang mastermind. Tinuro na ni Saldico yung mastermind. Ibig sabihin, paniwalang-paniwala siya kay Saldico. Kasi yun yung part 1 ng vlog ni Saldico di ba? Yung part 1 Yung kanyang script Di ba? Inilaglag niya daw si Presidente Marcos, si Martin Romualdez. Doon daw napunta yung pera, at yung si Presidente Marcos daw ang nag-utos kay Martin Romualdez na nag-utos naman sa kanya na mag-insert ng 100 billion yan po sa sa BICAM. So dito sa sinasabi ni Anjo, paniwalang-paniwala siya sa sinasabi ni Saldico. 'Di ba? Sabi nga niya, inilabas na yung mastermind ni Saldico. Sige, diretso tayo. Ang mastermind, si Bongbong Marcos. Tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para sa taong bayan kayo. Hindi kayo para dyan sa mga nakaupo sa Malacanang. Ang dami nang ninakaw. Kinanta na. Nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan, hindi lang ng Maynila, kundi ng... Ay, huwag mo kami idamay Ikaw lang ang nakikiusap. Pati kami, dadamay mo. Pati OFW daw, tingnan niyo babanggitin, pati OFW daw, nananawagan na. Taong bayan, tanga rin ito, idadamay pa tayo Kayo lang, mga DDS ang nananawagan, Anjo. Huwag may damay lahat ng Pilipino. Dahil hindi lahat ng Pilipino, katulad mo, na basta-basta naniniwala. Nagsalita lang si Saldico, naniwala ka agad. Tapos, ito mamaya papakita ko yung video. Nag-iba na yung utak na ito, nag-iba na yung sinasabi. Pero tingnan nyo kung gaano katanga ito na hindi nag-iimbestiga basta na lang naniwala kaya kung ano-ano sinasabi.
ang buong Pilipinas at buong mundo, pati mga OFW, galit na. Kung pwede lang, AFP. Oh, galit na. Dinamay na lahat, pati buong mundo raw, nagagalit na raw. Huwag niyo nang pakinggan yan si Browner. Dinabaling makulong ako, okay lang. Ako nagsasalita sa totoo lang. Kumilos na kayo. Sabi niya, di bali na raw makulong siya. Di bali na makulong ako. Basta kailangan mapabagsak niyo si Marcos. Kasi nga, naniniwala siya doon sa sinabi ni Saldico na ang mastermind si Marcos at si Romualdez. Adi nabudol pala siya ni Saldico. Kayo na lang po ang aming pag-asa. Ayan, mga kababayan. Yan yung una niya sinabi. Nung paglabas pa lang ni Saldico, naniwala agad itong bugok na to. Naniwala agad itong bugok na to. Pakinggan ninyo. Ito nga yung sinasabi niya. Good evening. And marami kasi nagtatanong sa akin at di ko masagot. Ano tong salamin ko? Parang si Riddler, kalaban ni Batman. Marami nagtatanong sa akin ano daw ang opinion ko kay Saldico nung as early as Saturday. Ako kasi hindi ako makapagbigay ng opinion hanggat hindi ko napapanood ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talaga lang Talaga lang, Anjo Hindi daw siya nagbibigay ng opinion hanggat hindi niya napapanood ng 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Pero pagkalabas ng video ni Saldico, nanawagan agad siya sa AFP. Diba, itong unang video pinakita ko sa inyo, kalalabas pa lang ng video ni Saldico na yan Kalalabas pa lang ng video ni Saldico niyan hindi raw siya nagbibigay basta-basta ng opinion. Anong ginawa mo dyan? Nalawagan ka nga agad ng sedisyon nagnanawagan ka ng revolusyon. Dahil narinig mo kay Saldico na sinabi ni Saldico na ang mastermind si Marcos at si Romualdez. Tapos ngayon dito sasabihin mo, hindi agad ako nagbibigay ng opinion Hanggat hindi ko napapakinggan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 beses. O sabi niya, di ba? Hindi pa nga, isang beses pa nga lang salita si Saldico, paniwala ka na Ano pa ba yung opinion mo? Di ba opinion mo, naniwala ka? Ayun yung opinion mo, naniwala ka at sinabi mo sa armed forces na bumitaw na kay Marcos kasi nga sinabi ni Saldico. Tapos ngayon, sasabihin mo, yabang-yabang mo. Hindi ka basta-basta nagbibigay ng opinion, hindi ka basta-basta nagsasalita hanggat hindi mo napapanood ng 1 hanggang 10 beses. Wow! Budol dito kupal na to Sinungaling din siguro na-realize siya na nabudol siya ni Saldico. Kasi napaniwala agad siya Di ba? Ngayon, iba na sinasabi na itong kupal na to. Iba na yung sinasabi. Parang text nung araw. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ano na sinasabi? Anyway, naalala ko lang yung text nung araw. Yung ganon. Tapos may pamato ka. Masaya nung araw, walang social media pa. Hindi ko naman sinasabing hindi masaya. Masaya rin naman. Kaya nakakamiss nung araw. Naalala ko yan, may uso yung text nun. Tapos may pamato ka na maganda. Lagi ka nanalo. Anyway, going back to Saldico. Kailangan kong panoorin ng maraming beses. Hindi lang isa. Kailangan kong evaluate yung sinasabi niya. Ayan iba na sinasabi. Diba? Kailangan niya na raw evaluate yung mga sinasabi niya. Pero nung unang lumabas si Saldico, paniwala siya. Handa nga daw siya magpakulong Dapat ito, nakukulong na Handa daw siya magpakulong dahil sinabi ni Saldico na si Marcos at si Romualdez ang mastermind at nananawagan dito sa armed forces na bumitaw na sa pagsuporta sa administrasyon. Tapos ngayon sasabihin mo, pinag-aaralan mo maigi yung sinasabi niya. Gago pala to Abnormal din pala to ano ngayon? Iba na sinasabi mo. Niwalang-niwala ka kasi kay kay Saldico O tapos ngayon, nakakuryente ka. Iba na ngayon ang sinasabi mo. Anyway, itong aking opinion dyan. Kay Saldico, pasensya ka na. Hindi ako naniniwalang, hindi ako naniniwalang ni piso, wala kang nakubra or porsyento, wala. Parang tinuro mo yung pagnanakaw kay Marcos and Romualdez lang. Maganda sana yung storya mo kung nilabas mo na yung talagang kung totoong sinasabi mo against Marcos and Romualdez, parang lumalabas
parang meron kang abogado na nagsabi sa'yo na ilaglag mo na yung mga kasama mo, pero huwag ka nga amin na nakakuha ka ng pera kasi sasabit ka. Ganun po yung pakiramdam ko na nangyari. Okay. So, ibig sabihin, Anjo, hindi ka naniniwala kay Saldico. Oh. So, ibig sabihin, dapat hindi ka rin naniniwala agad doon sa sinabi ni Saldico nung una siyang lumabas na si Marcos at si Romualdez ang mastermind. Kasi once na hindi mo na pinaniwalaan yung tao, ibig sabihin, lahat ng sinasabi niyan, duda ka na. Oh. Ibig sabihin, duda ka na doon sa sinabi ni Saldico na si Marcos at si Romualdez ang mastermind. O hindi pa rin. Dahil anti-Marcos ka, dahil kay Duterte ka. Ang kinokontra mo lang yung sinabi ni Saldico na wala siya natanggap na pera. Pero naniniwala ka pa rin na si Marcos at si Romualdez ang mastermind. Eh sinasabi mo na nga na hindi ka naniniwala sa kanya. O di ibig sabihin, hindi mo dapat paniwalaan si Saldico. Lahat ng sinasabi ni Saldico. Diba? Kasi dito sa una, bilib na bilib ka eh. Handa ka magpakulong eh. Dahil sa sinabi ni Saldico, dahil naniwala ka. Tapos ngayon, eto na. Sabi mo, hindi ka na naniniwala kay Saldico. O ano ngayon? Nakakuryente itong tulongges na ito. Diba? Nakakuryente siya eh. Okay, iba-iba na sinasabi mo kay Saldico. Dati bilib na bilib ka, ngayon iba na. Meron mga legal lawyers si Saldico kasi nga unang-una binabasa niya. Kasi kung talagang katulad ko, pag ako nagsasalita, wala naman akong binabasa. It comes from my heart. Ganun lang. Tuloy-tuloy lang. Itong si Saldico, duda kasi ako sa mga nagbabasa. Hindi ko type yung mga taong nagbabasa eh. Oh. Bakit naniwala ka dati kay Saldico? Oh. Nakita mo, nagbabasa si Saldico. Abet, naniwala ka agad doon sa sinabi niya. Na si Marcos at si Romualdez ang mastermind. Oh. O di, tanga-tanga ka rin. Nabudol ka ni Saldico. Hindi ka pala bilib siya nagbabasa. Yung unang vlog niya, nagbabasa rin siya. Paniwalang-paniwala ka. O ngayon, sasabihin mo, hindi ka naniniwala. Ayan sinasabi ko sa iyo, Anjo. Pag nagsalita yung tao, huwag ka agad maniniwala. Pero magpapahuli ka. Kung hinuli ka nga, nakakulong ka. Tapos ma-realize mo, teka, mali nga ako. Naniwala agad ako dito kay Saldico. Hindi ko pala dapat paniwalaan. O di napahama ka sana. Ayan ang mga tatanga-tanga kasi. Tingnan mo muna yung nagsasalita. Pag-aralan mo muna bago ka maniwala. Sana nakulong ka na. Para mas lalo kang Ngayon siguro nagsisisi ka na kung nakulong ka. Pero yung sa sinabi mo na yun maghintay-hintay ka. Marami ata magsasampa ng kaso sa'yo. Tanga-tanga ka eh. Naniwala ka agad. Tapos ngayon, hindi na raw siya naniniwala. Dahil una-una, nagbabasa. At iniligtas, naghugas kamay. Pakiramdam ko, scripted lahat. Kaya... scripted. Scripted pala. Bakit dito? Kung nanawagan ka pa ng rebellion dahil sabi mo si Marcos ang mastermind at si Romualdez, sabi ni Saldico. Tapos ngayon, sasabihin mo, scripted. O, di scripted ka. O, di hindi ka naniniwala. Di na ka, nakakuryente ka. Doon sa una mong sinabi. Alam niyo si Anjo Iliana. Ano to eh? Atras abante. Atras abante tong kupal na to eh. Dito ba kayo maniniwala? Atras abante? Kagaya nung sinasabi niya kay Tito Sen. Diba? Ang dami niyang banat kay Tito Sen. Tapos bigla sasabihin niya, ay nambablap lang ako. Maniniwala ba kayo dito? Kaya nga sabi ni Claire Castro, ito walang kredibilidad ito eh. Walang kredibilidad. At sabi ni Nanay Christy Permin, ito napakasinungaling na ito ni Anjo. Tapos kayong mga didilis, bilib na bilib. At yung mga nanonood dito, bilib na bilib. Atras abante, magsasalita, babawiin, sabihin nagbablap lang daw siya. So yung ganitong klaseng tao, huwag niyong paniniwalaan. Dahil walang kredibilidad, sabi nga ni Claire Castro. O ngayon, tingnan ninyo. Di ba? Bawi na naman siya. Scripted daw yung sinasabi ni Saldico. Pero nung una, tuwan-tuwa siya. Dahil itinuro si Marcos at si Romualdez. Nanawagan pa ng rebellion. O ngayon, scripted di ba, Anjo? Sabi ko sa'yo, tingin-tingin ka muna. Pag-aralan mo muna, hindi yung basta ka na lang nakarinig ka ng chismis, naniwala ka agad.
Wala kang kwentang tao kapag ganyan ka. Kung magsalita ka pa, yung mga opinion mo, kala mo naman napakaganda o napakagaling mo. Wala paiba-iba ka ng sinasabi. Yung paninindigan mo, paiba-iba. Sino maniniwala sa'yo? Kaya totoo yung sinabi ni Claire Castro, wala kang kredibilidad. At totoo yung sinasabi ni Nanay Christy, napakasinungaling mo. Pag sinabi mong scripted, ibig sabihin, may totoo, may hindi. Minsan, lahat kasinungalingan. Pero, pag scripted ka kasi, most of the time, may kasinungalingan. And sa tingin ko dito kay Saldico, meron tong mga advisors, mga attorney na sinasabi sa kanya na ituro mo na yung dalawa, turo mo na kung ilan yung napunta sa kanila, pero ikaw, Saldico, ano ka lang, magturo ka lang, pero wag kang aamin na meron ka nakuha kasi makukulong ka rin, 3 kayo makukulong. Yan ang malakas na pakiramdam ko, Mr. Saldico. Sana ang ginawa mo na lang, since pinapalabas mo na nagsasabi ka ng totoo, sinabi mo na yung totoong nakubra mo. Okay. Ayan, mga kababayan, tingnan nyo, iba na yung sinasabi. Hindi na siya naniniwala kay Saldico. Pero nung una niyang video, pagkalabas pa lang ni Saldico, nung sinabi niya ng mastermind, si Marcos at si Romualdez, paniwalang-paniwala siya. At nanawagan pa ng rebellion. Di pahiya itong tulonggis na ito. Kaya Anjo, payo ko lang sa'yo, huwag kang basta-basta maniniwala. Diba? Huwag kang basta-basta maniniwala. Pag-aralan mo muna yung mga lahat ng nakikita mo, hindi yung para kang tanga. Hindi ka nag-iisip. Banat ka agad at biruin mo, makukulong ka pa dahil sa katarantaduhan mo, sa katangahan mo. Ngayon, bawi ka. Diba? Parang laban bawi Diba? Yung diba, meron sa Itbuluganon. Laban o bawi. Yan ang si Anjo, laban o bawi. Magsasalita, mambibintang, maglalabas ng ng expose ko tapos sasabihin niya, nambablap lang daw siya. Tapos ito, ang tapang-tapang ng banat ka rito, handa rin siya magpakulong. Dahil nga sinabi ni Saldico na si Marcos at si Romualdez sa mastermind. Tapos ngayon, sabihin niya, hindi siya naniniwala kay Saldico. At scripted lang daw yung sinasabi ni Saldico. Di nakakuryente, itong tulonggis na to. Kaya huwag kayo maniniwala dito, mga kababayan. Atras abante. Laban o bawi ito. Spaghetti pataas, pababa ng pababa. Yan po, si Anjo Iliana, mga kababayan. Okay, so yun lang po. Kaya muli paalala sa mga Dabarkads at sa mga kapwa natin mga Pilipino, wag po kayong basta-basta maniniwala dito kay Anjo Iliana. Si Anjo Iliana po, paiba-iba po sinasabi. Paiba-iba po yung kapag napansin niya, teka, delikado ako rito. Madedemanda ako, sasabihin niya, babawiin niya, sasabihin niya, lang daw, nambablap lang daw. Tapos ngayon, dahil dito sa sinabi niya, naniniwala siya kay Saldico, at nanawagan ng rebellion o sedition, ito, parang sinasabi niya ngayon, hindi ako naniniwala dyan kay Saldico. Pero nung una, paniwalang-paniwala itong gago na to. Di ba? Kaya tama si Claire Castro Walang kredibilidad itong taong ito. At tama din si Nanay Christy Fermin. Napakasinungaling na itong taong nito. Kaya huwag kayo maniniwala rito, mga kababayan, mga Dabarkads, wala talaga to. Kaya natanggal to sa Itbulaga. Dahil ugali nito, napakasama na ugali nito. Okay, so ilo po muna, mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.